So sino nga ba itong si Gaban? Siya na nga ba yung mama na tinutukoy na may burn scar sa mukha at ano ba yung posibleng magiging role neto ni Gaban sa grupo ng Straw Hat Pirates natin? So ayan ay bago natin simulang pag-usapan to, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga yan magsisimula sa pagdating na nga ni Gaban, dahil dito ay medyo na ikukumpara itong si Gaban dito naman kay Silver's Rayleigh. So maraming nagsasabi na iba talaga yung dating neto ni Rayleigh, talagang mukhang mas malakas itong si Rayleigh kumpara dito kay Gaban. Tapos yung iba sinasabi nga na parang hindi naman na ganun kalakas talaga itong si Gaban. So kaya ito i-establish muna natin itong karakter ni Gaban. At so ayan ay base nga rito sa SBS ni Oda ay gusto niya sa mga matatanda, kasi the more na tumatanda nga raw yung isang karakter ay mas nagiging malalim sila. Pero yun nga lang ay sa totoong buhay humihina kasi physically kapag tumatanda talaga. At ayaw ni Oda sa mga young people o sa mga bata na minamalit yung mga matatanda tapos di sila na-appreciate. Kaya ang sabi nga ni Oda, paano kaya kung hindi nawawala yung lakas ng matatanda? Di ba mas maganda yun? So kaya nga eto, ang ginagawa ni Oda sa mga matatanda dito sa One Piece natin ay hindi na ganun pinapahina, malalakas pa rin yung mga yan. So katulad na lang nito nila Garp nga at saka nito ni Whitebeard, ito nila Rayleigh, di ba matatanda na etong mga to, pero ang lalakas pa rin talaga. So hindi makukumpara katulad sa talagang prime nila, pero hindi sila talagang humina, mga halimaw pa rin sa lakas etong mga to. So kaya nga ay going back dito kay Gaban ay talagang maaasahan natin na malakas-lakas pa rin etong si Gaban. So kung paanong malakas pa rin itong si Silver's Rayleigh at nagagawa niya makipagsabayan sa mga admiral, sa tingin ko itong si Gaban ganun rin, malakas-lakas pa rin, kaya niya makipagsabayan pa rin dyan sa mga admiral. So kaya nga ay huwag mo nang isipin sana na mahina itong si Gaban. At the fact na itong si Gaban yung nakaramdam lang sa pagdating nga nito nila Shamrock dyan sa Elbaf ay masasabi natin na matindi-tindi itong observation na hacking tinataglay nito ni Gaban. So natural kasi kung sila Luffy, naramdaman din yung pagdating nito nila Shamrock din sa may Elbaf, wala kasing nabanggitin. Pero sa nilaki-laki na itong Elbaf, parang itong si Gaban lang yung nakaramdam na merong dumating na kakaibang haki dyan sa Elbaf at nagmumula sa may kastilyo. So ito na pinpoint pa mismo ni Gaban kung saan nagmumula yung abnormal na haki. So kaya nga ito masasabi natin na malupit-lupit pa rin itong si Gaban. So now ay puntahan nga natin yung sinasabi na mama na may burn scar sa mukha. So gaano bang ka-importante yung mama na yun? At saka isa pa, saan ba kasi nagsimula yan? So dito yan nagsimula sa grupo nila Blackbeard, dahil ito ay pinag-uusapan nga nila yung mama na yun. At ngayon itong si Devon, tinatanong niya itong si Kuzan na baka may alam itong si Kuzan patungkol nga sa mamang may burn scar. So ito sabi nga ni Kuzan, bakit sino ba yun? So sagot, itong si Champion sabi na nga dyan na sa mundo ay merong 4 na red poneglyph na nakakalat. At importante nga itong red poneglyph na to kasi ito yung maglilid sa'yo papunta dun sa may Laugh Tale na kung saan sinasabi na nandoon nga yung One Piece treasure. So now, yung 2 red poneglyph, yung isa na kay Big Mom, yung isa naman nandito kay Kaido, na ngayon nakaila Luffy na. At so kaya ito, sabi ngayon ni Blackbeard, ngayon may 2 red poneglyph na lang yung natitira. Yung isang red poneglyph, di nila alam, di nila makita kung nasaan. Pero yung isang red poneglyph, hawak-hawak nung mamang may burn scar. So ngayon, balik tayo dito kay Gaban. Dahil nga nung lumabas ito si Gaban, nakita natin na meron na nga siyang scar dyan sa may ulo niya, sa may forehead niya. Tapos itong scar ni Gaban ay kahugis pa ng isang apoy. So kaya nga maraming nagsasabi na hindi kaya itong si Gaban na yung tinutukoy na mamang may burn scar. Pero ang problema lang dito, kasi kung pagbabasihan itong ang description ni Laffy Tay, sinasabi na yung mamang may burn scar nakasakay siya sa isang all black na ship, at kapag merong isang barko na papalapit sa kanya, ang ginagawa nito, gamit yung isang napakalaking whirlpool, kinakain niya yung barko na yun. So katulad nga ayan, sinisira niya itong barko na to, gamit nga isang whirlpool. So ibig sabihin, wala nakakalapit na sa mamang may burn scar. So kaya nga dito sabi ni Laffy, malamang-lamang yan, may devil fruit power yung mama na yun. So now, kung babalikan natin yung grupo nila Goldie Roger, ay di ba sinasabi natin na yung grupo ni Roger, lahat yun, hindi yun gumagamit ng mga devil fruit. So ano lang sila, mga natural
lang yung mga lakas nila. So kumbaga, purong lakas lang yung ginagamit nila Goldie Roger sa pakikipaglaban. So kaya kung pagbabasihan, itong description ni Laffy sa mamang may burn scar ay parang hindi pasok dyan. Ito si Gaban. Kasi doon pa lang sa gumagamit ng devil fruit, wala na nga dyan, Aegis na. Itong si Gaban kasi hindi nga sila gumagamit ng devil fruit. At isa pa nga rito, yung sa sinasabi naman nito ni Shiryu, sinasuggest niya na itong mamang may burn scar na to, galing yan sa world government. So ibig sabihin, nagtatrabaho sa world government. So itong si Gaban, hindi pa rin siya pasok dito nga sa description ni Shiryu kasi nga definitely hindi naman agent itong si Gaban ng world government. Talagang pirata yung puro itong si Gaban dyan. So ayan yung alam natin. Pero eto nga, 2 out of 2 kung pagbabasihan lang naman yung description itong dalawa ni Laffy sa ni Shiryu, ay hindi pasok dyan itong si Gaban. Hindi siya yung tinutukoy na mamang may burn scar. Pero kung pag-uusapan lang mismo itong scar ni Gaban dyan sa may noo niya, ay possible na baka nga etong si Gaban yung mamang hinahanap nila na may burn scar. So ngayon, kung etong si Gaban nga yung hinahanap nila na mama dito, ay ibig sabihin nasa kanya itong pangatlong red poneglyph na hinahanap nila. Pero ang tanong nga rito ay ibibigay ba ni Gaban kala Luffy yung red poneglyph na yan? So ako sa tingin ko, hindi agad bibigay nito ni Gaban dito kay Luffy yung red poneglyph kasi nga kung matatandaan ninyo dito sa chapter 1139, etong susi nga lang ni Prince Loki para palayain yan, hindi niya agad binigay dito kala Luffy. So how much more pa yung red poneglyph na yon? Di hamak naman na mas mahalaga yun, mas importante yun kaysa dito sa susi ni Prince Loki. Pero ayan ay syempre, sa kabilang banda, sa tingin ko naman ay ibibigay rin naman ni Gaban yan dito kala Luffy yung red poneglyph kapag napatunayan niya na itong sila Luffy karapat dapat na tumanggap dyan. So kaya nga ito, susukatin muna ni Gaban itong si Luffy kung ganong kalakas yan, kung ano yung kakayanan nito ni Luffy. So now, para naman sa role nito ni Gaban na tinatanong ano ba yung gagawin niya dito sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. So kung matatandaan ninyo, ay di ba nga itong si Silver Rayleigh siya yung nag-trade nga rito kay Luffy para magamit nga ni Luffy yung kanyang Conqueror's Haki o para nga mas palakasin pa itong haki ni Luffy. So kaya ngayon, sinasabi na etong si Gaban most likely ay ititrade niya rin si Luffy. Pero hindi in terms of combat kasi si Silver Rayleigh siya na ngayon nagturo kay Luffy sa paggamit ng Conqueror's Haki saka yung sa pakikipaglaban. So pagdating sa combat, okay na talaga si Luffy. So kaya nga, ang posibleng ituro ni Gaban kay Luffy ngayon ay eto namang meditation o yung enlightenment na. So yung enlightenment kasi, ito yung pag-aalam mo sa sarili mo in a deeper sense. So kaya nga importante to para i-awaken mo yung sarili mo. Pero ito si Luffy, alam naman natin na na-awaken niya na, diba, si Sun God Nika. Pero yun nga lang, sinasabi natin na parang di pa buo, di pa kompleto yung paggamit ni Luffy sa potential na kapangyarihan o ability ba ni Sun God Nika. So now, kung itong si Luffy ay magagawa niya nga itong enlightenment, maaabot niya yan, ay possible na magamit niya na yung full potential o yung full na kapangyarihan ni Sun God Nika. So ito, ang pinagbasihan lang naman ay itong cover page na dinrawing nga ni Oda mismo na itong si Luffy nagme-meditate siya. So kaya nga sinasabi ng iba, baka possible nito sa mga future na laban ni Luffy ay talagang magme-meditate din itong si Luffy sa pakikipaglaban. At alam natin na itong meditation, ang laking tulong na gagawa niya sa pakikipaglaban Diba yung iba, pag nagko-concentrate pag nagme-meditate, mas lumalakas talaga So ito, yung aabangan natin kung gagawin nga ni Luffy yung ganyan. Kasi sa style ng pakikipaglaban ni Luffy, parang di nga siya ganyan diba? Pero ito ay tignan pa rin natin yan. At din ay pagkatapos nga yan, yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin. At ayan, ay sa tingin nyo ba, itong si Gaban na nga ba yung hinahanap nila na mamang may burn scar at siyang may hawak rin ng pangatlong red poneglyph? So ayan, ay pa-comment na lang guys sa baba kung ano yung mga pananaw nyo patungkol dito. At ayan, ay ulit maraming salamat sa pananaw dito kay One Piece natin. Kung natripan nyo pala itong video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. Sige na naman, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.